Ilan ba sa atin ang nakaalam kung saan mismo galing ang ating pagkain? Para sa tiniguriang isda ng masa, lumusong kami sa lawa ng bulkan. Ito ang isa sa pinakatanyag na larawan sa Pilipinas, ang Taal Lake mula sa Tagaytay. Sa buong mundo, dito lang daw ang may isla sa lawa, na nasa isa pang isla sa isa pang lawa, na nasa isla naman ng Luzon. At meron pang buhay na bulkan na sa kasalukuyan ay nananahimik. Bihira sa mga turista ang bumababa mula sa pwestong ito. Sa lawa mismo, may umiikot na mundo na minsay nilusong din ng aking angkan na taga Batangas. Kamakailan nagkaroon dito ng Family Boat Building Weekend, kung saan may ilang pamilyang sabay-sabay gumawa ng kani-kanilang bangkang panlayag. Kaya eto, napasaba kaming lahat sa pagkakarpintero. So, ito yung ginagawa namin. Pero malayo pa kami. Bakit ano? Tagilid. Hindi ko masyado makita. Kahit dito sa tabi ng lawa, kabigha-bighani ang tanawin. Ngunit may mga senyales na rin ang problema, tulad ng lumot na nagmumula sa polusyon. Kaya nagpasya akong maglibot sa lawa upang usisain ang kalagayan ng sinasabing puso ng Batangas. Kasama ang aking anak na si Alon, nasaksihan namin ng isang karaniwang eksena rito. Ang ani ng isang madalas na ulam ng mga Pilipino, ang tilapia. Hinuhuli nila tapos dinadala na sa palengke. Bakit nila dinadala sa palengke? Para mabili ng mga tao, ng mga pamilya. May makain sila. Diba, nasa lambat, Bakit yung isa tinanggal nila? Siguro masyadong maliit. Gusto nilang palakihin pa. Kaya hahaba pa yung buhay nun. Sa Taal Lake pala galing ang halos kalahati ng supply ng tilapia, hindi lang sa Maynila, kundi sa buong Region 4. Bakit daw nilulubog sa yelo? Para humina. Isang malaking bahagi ng food security ng bansa ang produksyon ng tilapia rito. Napakagandang negosyo rin, na lumaki ng lumaki hanggang daan-daang ektarya na ng lawa ang sinakop ng mga fish pen o kulungan ng mga tilapia at bangus. Ito yung dried bia na laging ino-order ng mga taga ibang bansa. Ito yung malutong. Oo, malutong. Pwedeng tumikim. Man mo. Wow. Naku, sarap naman. Sa lugar ng isang fish pen operator namin matitikman ang sari-saring isda ng lawa. So lahat ng isdang ito Galing dito. ay galing sa lawa. Bangus, tilapia, Tawilis. tawilis, Bakuli. bakuli, biya, maliputo, ayungin. Fresh lahat ito ha. Ito may namatay ng kumain ng aso dito. Inangkat noong dekada 80 ang tilapia sa lawa. Nandito na raw sa Taal ang pinakamasarap na uri sa buong bansa. Ngunit kasabay daw ng pagdami ng tilapia ay ang pag-unti naman ng isdang hindi mo matatagpuan saan man sa mundo. Ang tawilis at maliputo. Nanggagaling ang fry sa palayan. Bihira na mahuli ang maliputo sa lawa kaya tila sinwerte pa rin kami. Ito naman maliputo. Sarap. Kasama rin sa pagyaman ng mga negosyante rito, ang pag-unlad naman ng ibang mangingisda na nag-alaga na rin ng tilapia, tulad ni Mang Virgilio na taga Pulo, ang tawag sa isla ng bulkan.
Di yan ho kami nabubuhay sa ganyan pag-aalaga ng isda. Ay, kung aalsin pa na, saan pa kami pupunta? Wala na kami pupuntahan. Dahil sa ilang kulungan ng kapitalista na kabahagi niya sa kita, nakapagpagawa siya ng konkretong tahanan. Pero kumpara noon, mabibilang na lang daw ng daliri ang mga nahuhuling isda ngayon. So, maghapon nakalubog yung lambat nyo at ito yung huli nyo. Dati ba, gano'ng karaming nahuhuli nyo pag gano'ng katagal yung lambat sa tubig? Marami yung pagka... Nung bata kayo, Marami yung pagka... mga ilang piraso? Pero nakaka-5 kilo. 5 kilo? Siguro mga 21 piraso. 20 na piraso. Ngayon, 3 na lang. Hanggang 30. Siguro mga... Gusto ko ng mga 15 pesos hula yun. 15 pesos? 15 pesos. 15. At 3 piraso yun. Ang mga iba namang hindi nahuhuli, namamatay. May ilang fish kill nang nagaganap sa lawa. Sabi sa amin ng isang fish pen operator, 10% lang daw sa mga tilapia niya nabubuhay. Ayon sa mga eksperto, bumabagsak ang kalidad ng tubig sa lawa. Sa sobrang dami na ng mga tilapia, nauubusan na ng oxygen ang ibang isda, habang ang mga feeds na hindi nakakain ay nabubulok sa tubig. May isang dekada nang nakaaalarma ang sitwasyon sa lawa. Noong nakaraang taon lang sa wakas nag-umpisa ang masinsinang paglilinis at pagbabaklas ng mga abandonadong fish pen. Tuloy-tuloy na raw ang pagbabaklas ng pamahalaang panlalawigan. Ang ngayoy mahigit 10,000 kulungan sa lawa, magiging 6,000 fish pen na lang daw. May posibilidad pa na balang araw, matatanggal na lahat. Ang nagpasimuno ng kampanyang ito, ang unang gobernador na babae ng Batangas. The report that I got, hindi na maganda at nabababoy na talaga ang lawa ng Taal. Unang-una, alam natin na isa sa natutunan ko nga ay ang Maliputo, ang famous ko saan famous ang Batangas, Maliputo at Tawilis. Batangas lang nakikita yan at doon yan sa Taal. So, doon ko rin nalaman yung status. So, nag-report na kami regarding environment, yung Taal namin. Burak na yung ilalim. Meron ng mga nakakaing isda na medyo naglalasang putik na. Hindi ko pa babayaan yun. Natural, may mga negosyante at lokal na opisyal na hindi pumapayag sa ginagawang pagbabaklas. Kaya umiinit ang tensyon sa lawa. Yung isang katabi ninyo. Ano na yung mga naging resistance sa gusto nyo? May mga kumukontra at hindi kagad makapasok yung aking mga tao doon at medyo may mga maiinit ang ulo. So, it's okay, umaatras muna kami. Sasabihin lang namin, sige, we'll give you another day and then maybe dialogue muna tayo. Pagka medyo may resistance at ayaw muna ng mga tao, papahingahin muna, hindi tayo makikipag-away. And then maybe after a day or two, let's go back and have a dialogue with them. Yes. Kaya parang makakadagdag sa gutom ng Pilipino itong programa ninyo? I'd rather sacrifice now and then do it little by little kesa naman give it what? 5 years, 10 years from now? Hindi mo na rin papakinabangan mga isda dyan. Lilipat na rin sa iba yun dahil maglalasang putik na yung mga isda. Because yung sitwasyon ng dumi at burak na meron ng Taal Lake. So, hindi. So, kailangan magawa na ng paraan sa ngayon. Ayon sa matatanda, wala raw dumi o burak ang lawa noon. Malinaw at naiinom pa nga raw ito. Nang mag-scuba dive kami sa Taal Lake, hindi ako makapaniwalang may panahong malinaw pa ang tubig. Tanging halaman lang sa harap ng aking dive mask ang aking naaninag. Hindi ko agad napansin na lumalalim na pala ako. Napuno ako ng takot. Halos wala akong makita sa ilalim. Hindi ko na nakita ang sinasabing burak ni Governor Recto dahil para na akong bulag sa ilalim sa sobrang labo ng tubig.
Sa laki ng Taal Lake, iisa lang ang lagusan nito, ang makipot na Pansipit River. Noong halos nasarado ito dahil sa sangkaterbang kulungan ng isda, mistulang kubetang nagbara ang lawa. Kaya noong inumpisahan ang kampanya magbaklas ng mga fish cage sa lawa, ang Pansipit ang unang tinarget ni Governor Recto. I know, meron tatamaan, but wala tayong magagawa. Kasi talagang kailangan ko ikabubuti nito. Alam ko yung mas tatamaan, I'm so sorry, pero kung alam ko namang mas maraming ikabubuti nito at pangmahabang panahon, dito na ako. At I'm just sorry dito sa tatamaan. Sa huli, nalinis din ang Pansipit River at wala nang sumusubok ulit magtayo ng fish pens. Lagi na kasing may nakapwestong bantay sa bukana nito. Ngayon, ang pinoproblema ay ang mga babuyan sa tabi ng ilog. Pero inaambisyon na ng pamahalaan na palaguin ang turismo rito. Sa lawa mismo, problema pa rin ang mga fish pen. Pumayag na ang ibang bayan sa paligid ng lawa na magbawas ng mga kulungan. Ngunit ang bayan ng Talisay, pasaway pa rin hanggang ngayon. Dito rin ang pinakamaraming kulungan na halos 6,000 ang bilang. Karamihan ito, nagkalat sa Barangay Sampaloc. Hindi nagpa-interview si Mayor Florencio Maimtim ng Talisay. Out na ng Laurel. Iba ng bayan yun, nakakasakop. Ngunit si Chairman Lope Punsalan ng Barangay Sampaloc, mariing sinabi na walang masamang idinudulot ang fish cages. Pinaglalaban naman namin sa probinsya na hindi naman nakakasira sa kalikasan dyan. Saka, ang nakikita naman namin hindi naman siguro polluted ang dagat. Isa nga, nainom pa yan eh. Misa yung dumadaan yan, punta ng Taal, doon sila uminom pa eh. Kaya paano namang, hindi na wala namang magiging masamang epekto sa tubig yun siguro. 70% raw ng kanyang mga kabarangay ang nakikinabang sa mga kulungan. Pag inalis nila ngayon, ay siguro balik na naman yung mga tao doon sa gayon. Bumalik na naman sa mga holdapang ganyan. Buti pa nga, okay na ang peace and order dito sa amin. Hindi tulad ng araw. Meron diyang lagi ng hold up. Pagdaan mo dyan ng Tagaytay, pag ganon, halos hindi araw-araw may nangyayari. Siguro nung mangyari to, nawala na yun. Naging maganda na ang takbo ng pamumuhay ng tao. Nagbabanggaan ang mga isyu ng kabuhayan, seguridad sa pagkain, kalikasan, at kung kaninong responsibilidad talaga ang Taal Lake. Yung patrol boat natin, tuloy-tuloy na rin daily yan. Dahil nakalutang na ang mga problema ng lawa, nagbuo ng task force ang pamalaang panlalawigan kasama ang mga environmental NGO at samahan ng mga mangingisda na nag-udyok kay Governor V na umaksyon na. Ang Kalumala ay hindi tumitigil ang paggagawa ng fish cage. At sa katunayan, nagpaputol ng kawayan sa amin. Inaamin ko po talaga dito na may 70 kawayan, hinuli ko. Ay naitakas unong gabi, hindi ko alam eh. Nung magbagay, wala na eh. Ay, alam nga naman ako doon tumulog. Baka ako'y maghahasa nung magkakawaya kahit ako matanda na. Ayun po, talagang hinuli ko, hindi ko ipaalis. Dito ko nakilala si Camila Chavez. Di umano'y kilabot ng anumang iligal sa lawa. Pinunguna nung nakikipaglaban pa kami para mapatigil talaga yan. Yung 50 meters from the shoreline, na kung saan yun doon nagsimula ang paglalagay ng fish cages, yun ang pangitlugan ng tawilis. Ayon sa pag-aaral, doon ang ingitlog ang tawilis. So, nung malagyan ng fish cages yan, talagang halos nawala yung tawilis. Talisay na ba ito?
cage na malalawak yung pinapati ko. Ayon kay Camila, alerto na ang mga tao sa mga bawal. Kaya kadalas ay sa gabi na lang daw ngayon nagaganap ang mga kalokohan. Naging bunga rin ng pangungulit ni Camila ang bagong night patrol na pinupunduhan ngayon ng pamahalaan ng probinsya. Our presence dito sa Lawa sa gabi, ito ay may psychological impact sa kanila. Talaga. Nang magretiro si Colonel De Castro sa Air Force, kinuha siya ni Governor Recto upang magpatupad ng batas sa Lawa. Baba tayo ng Kalumala. We will try to surprise them kung mayroon sila doon. Sa gabing ito, hindi sa tubig ang natiktikang katiwalian. May ginagawa mga fish cage ngayon. Desidido si Carnel. Mga bagong gawang fish cage. Mag-iisang taon ang bawal magdagdag ng kulungan sa Lawa. Binabawasan na nga ito ng pamahalaan. So pagka walang permit at kayo gumawa, that's the time nagiging bawal ang inyong paggagawa. Kahit wala naman lang tayong hanap buhay dito namin. Wala namang iba. Hindi naman talagang bawal. Paano kung mangyayari ng ganito? Ay kung ng kapital ho namin dito, sabi kung kita ng mga tao. Alam po namin yun, yun ay kinabubuhay niyo. But then, meron ho tayong dapat batas na sundin. Kinabukasan pa malalaman kung illegal nga ang paggawa nito. Ngunit may mas importante pang naganap sa engkwentrong nasaksihan namin. Kakalat ngayon ang balita na may nagpapatrolyo sa Lawa sa dilim. Handang pigilan ang mga nais lumabag sa batas. Pagkalipas ng ilang araw, binalikan namin ang Pampang kung saan dapat nakaimbak pa rin ang bagong fish cages. Wala na nga ang mga fish cage na pinaiimbestigahan ng task force at meron pa mga bagong ginagawa. Lumarga ang team papunta sa Talisay, ang destinasyon di umano ng mga kulungan. This LG yun sila magkape. Ito, tulad ito. Talisay, CA, Talisay, AY is Aya. Sa mga susunod na araw, mag-uumpisa na maglagay ang task force ng mga plaka sa mga legal na fish cage, tulad ng nilalagay ng LTO sa mga sasakyan. Sa ganitong paraan, malalaman agad kung alin ang illegal sa hindi. Nakapanayam namin sa Talisay si Nestor Natanawan na isa sa may pinakamaraming pag-aari ng fish cages sa Lawa. Umamin siyang sa kanya ang mga bagong kulungan. Totoo yun, meron akong pinagawa doon dahil yun namang cage na papalitan ko. Siyempre yung mga luma naming cage, nangangailangan yun ng kapalit, pero may permit yun. Ayon sa bagong regulasyon ng probinsya, sa mahigit 6,000 fish pens sa Talisay, pipili ang lokal na pamahalaan ng 2,000 lamang na mabibigyan ng permit at plaka para manatili sa Lawa. Pero kung paano ito pipiliin ni Mayor Florencio Manimtim, wala pa nakatitiyak. Ilang beses naming tinawagan ng opisina ni Mayor, ngunit hindi siya nagpa-interview. Later on, definitely may deadline din kami because whether gustuhin man o hindi, masusunod pa rin yung gusto naming mangyari na mapangalagaan talaga yung Lawa ng Taal. Pero I'm sure later on magi-give in din si Mayor Manimtim. Mabait yan, believe me. Alam ko yung ano niya eh. Alam ko yung nasa puso niya na ayaw niyang pabayaan yung mga tao doon. Nakasuporta naman kami sa kanya doon. Ang kampanya ni Governor V ay bunga lamang ng matagal ng laban ng mga ordinaryong mamamayan, katulad ni Camila. Talagang maraming threat na dumadating sa akin, mga text na nagsasabi na
tigilan ko na ito. May mga pasabi sa akin na pag ako ang nawala bilang leader, wala nang mamumuno sa pagkundina at pagkontrol sa mga gawain niya sa lawa. Nakatahina sa buto ko, yung adhikain na makitang ang lawa ay bumalik sa dati masagana at pinakikinabangan ng pantay-pantay ng lahat ng mamamayan sa palibot ng lawa. Kapag nawala ang mga kulungan at guminhawa muli ang lawa, maaaring dumami lalo ang dayo sa Taal. At posibleng magkaroon ng mas malinis at mas maunlad na kabuhayan. Ang tanyag na Volcano Island na natatanaw sa Tagaytay ay naaakyat din ng mga turista. Hindi lang naman tubig at isda ang yaman ng Taal. At hindi lang sa Tagaytay ang nakabibighani ng tanawin. Ang ibang dayo, nagpupunta sa Taal upang magbayanihan. Hindi bahay ang pinagtulungan nila, kundi isang paraan upang maranasan ang parte ng lawa na hindi pa nababakuran. Mula sa Taal Lake, ako po si Howie Severino. At ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.